Aminado ang ilang mga networking companies na dahil sa mga naglipa ng mga scam, nabahiran na ang kanilang industriya. Kaya naman daw hanggat maaari, ipinauunawa ng mga kumpanya ngayon sa mga bagong miyembro kung paano nga ba tumatakbo ang kanilang negosyo. Ang role namin ng mga nasa legitimate company to prove them na merong legitimate na network marketing company na existing dito sa Pilipinas. Sa hirap nga po ng buhay, marami po sa atin ang desperadong makahanap ng makakakitaan. Kaya kapag po narinig na easy money, agad sumusunggab. Kaya po ang ating payo, kuidaw, hinay-hinay lang. Atin munang kilatising mabuti ang ating mga sasalihang mga networking na yan. Dahil baka sa halip na kumita, perwisyo ang inyong mapala. Ako parati ko sinasabi, never invest in something that you do not understand no matter how profitable it may be. Huwag kang mag-i-invest dahil lang sa tiwala or trust. At kung ikaw naman daw ay nabiktima ng modus sa mga networking, makipag-ugnayan daw kaagad sa DTI. Kung meron mang pagkakasala ang isang store na nag-engage ng networking, pwede ho silang dumulog dito at meron ho tayong proseso on how to address this kind of complaints. Si Jay, dating OFW, naloko ng isang pyramiding company sa halagang 60,000 pesos. Pero dahil sa matinding pangangailangan para buhayin ang pamilya, makalipas lamang ang ilang taon, muling sumubok si Jay sa networking naman. Marami po akong tinanggihan. Pero meron lang isang akong kaibigan na naniwala lamang ako dahil kasi nagkaroon siya ng magandang resulta. Nagkaroon ng magandang buhay, hindi naman kasi siya nakatapos ng college, na matagal niya akong inimbitahan. Hindi lang buwan, taon po ang inabot. Bago magpamiyembro ay kinalatis daw muna ni Jay ang kumpanya. Kumpara noon sa pyramiding na naglagakla lamang siya ng pera. Ngayon sa networking na kanyang sinalihan, nagbebenta naman daw siya ng mga produkto ng nasabing kumpanya. Dahil nakikita niya ang ikot ng pera sa pinagbentahan niyang produkto, tingin niya ay legal ang kanyang pinasukang negosyo. Yung mga dating hinagpis na mga nangyari noon, nabawi lahat. At ngayon po nakapagpundar na rin po ng mga ilang sasakyan. At malamang po next year makapagpatayo na rin po ng bagong bahay. Marami pa rin ang nagdududa kung paano nga ba nakakakuha ng bagong kotse o malaking halaga ng tseke ang mga miyembro ng isang networking group. Pero patunay ng isang networking agent na si Arnie, ito raw ay nasa diskarte ng pagbebenta. Sa dami-dami din po ng mga sumali sa ganitong programa, hindi rin po talaga lahat din po umasenso. May mga sumali, bumili, pero hindi naman po nila ginawa o hindi po nila tinarbaho. Di ba ganon din naman ano mang negosyo, pag hindi mo rin naman din tinarbaho, hindi rin kikita At sa patuloy nga ron na pagsisikap ni Arnie sa pag-aalok ng produkto at paghihikayat sa mga magiging miyembro, nagbunga din daw ang kanyang pagtsatsaga. Ang sahod ko lamang po dati sa fast food po noon is 3,000 po kada kinsenas, 6,000 isang buwan. So napaka-baba po talaga. Ngayon po, pag may mga bagay po na gusto po naming bilhin, nagagawa na po namin. Kasi meron naman na po talaga. Sa ngayon ay patuloy pong dumarami ang mga networking companies sa ating bansa. Karamihan sa kanila ay mayroong produktong ibinebenta. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, suriing mabuti ang mga produktong ito, lalo na yung mga imported pa. Karamihan kasi ng binebenta ng mga companies engaged in direct selling or multi-level marketing business ay karamihan dyan, it's more on food supplements, mga food products. Kung locally manufactured siya, meron tayong PS mark, yung product safety standards. Kung imported naman siya, meron tayong tinatawag na yung ICC or Import Commodity Clearance. Yung mga tao gustong sumali sa ganitong klaseng scheme, alamin muna nila kung merong produkto ba, yung produkto po ba ay may fair market value, meron ba silang tinatawag na reasonable product return policy, pwede mo ba itong isole at i-refund kung whatever amount that you have invested to them. Payo rin ng eksperto ay ingat-ingat pa rin daw sa pagsali dahil baka ang akala mong legal, matatag at nakapagbibigay sa iyo ngayon ng marangyang buhay, posible pa rin gumuho at magsarado.
Several reasons yan kung bakit nagko-collapse. Number one, overpayment. When you say overpayment, napaka-generous ng kanilang compensation plan na nakalimutan na yung tubo. Pangalawa, mismanagement. When you say mismanagement, marami ring may maari ng kumpanya, nung lumaki na, nakahawak na malaking pera, natukso. Number three is because na talagang nalulugi ang mga kumpanya dahil hindi maganda ang produkto at hindi rin maganda yung tinatawag na serbisyo. Hindi porket na may produkto ka, legal na. Pang-apat, yung mga leaders ng organization ay hindi tapat. Niloloko yung mga tao nila. Yun yung mga dahilan kung bakit nagsasara isang kumpanya.